Ang asawa ko ay namatay sa biglaang aksidente. Makalipas ang ilang araw, ibinigay sa akin ng notaryo ang mga susi ng isang marangyang penthouse. Sabay sabihin, sa pangalan mo na yan ngayon. Mahigpit niyang ipinagbabawal sa akin na magtanong tungkol sa kanyang mga biyahe sa negosyo habang buhay pa siya. Balak kong ibenta ito, pero bago gawin yon, nagdesisyon akong bisitahin muna. Pagbukas ko ng pinto, natigilan ako sa gulat dahil nakaupo sa sala ang isang tao. Natutuwa akong nandito ka na. Sundin mo ang kwento ko hanggang dulo at i-comment ang lungsod na pinapanoodan mo para makita ko kung gaano kalayo na ang naabot ng kwento ko. Hindi ko akalain na hawak ko na ang mga susi ng isang buhay na hindi ko alam na umiiral. 3 linggo na ang lumipas mula sa libing ni Elena. At hanggang ngayon ay nakakakita pa rin ako ng mga piraso niya na nakakalat sa buong bahay namin sa Acacia Street. Nakaupo pa rin ang kanyang mug ng kape sa lababo. May bahagyang bakas ng lipstick sa gilid na hindi ko kayang kuskusin. Pareho pa rin ang pagpasok ng liwanag ng umaga sa bintana ng kusina namin tulad ng dati sa loob ng 35 taon. Pero lahat ay parang iba na ngayon, walang laman. Para bang humihinga ang bahay mismo. Naghihintay na siya'y pumasok ulit kasabay ng pamilyar na tunog ng takong niya sa sahig na kahoy. 60 anyos na ako. At sa unang pagkakataon sa buhay ko bilang may sapat na gulang, lubos akong nawawala. Tumunog ang doorbell at nagising ako sa aking mga iniisip. Tinatanggal ang katahimikan na naging kaibigan ko na. Sa peephole, nakita ko si Ati Santos, ang abogado ng pamilya namin. Nakatayo sa veranda hawak ang isang sobre ng Manila. Seryoso ang kanyang mukha. Higit pa sa karaniwan para sa isang taong araw-araw ay nakikitungo sa mga testamento at pamamahala ng ari-arian. Manuel, sabi niya nang buksan ko ang pinto. May maingat na tono na ginagamit kapag may masamang balitang ibibigay. May dala ko na pag-aari ni Elena. Isang bagay na partikular niyang hiniling na ibigay sa iyo pagkatapos ng libing. Inakay ko siya sa sala. Paihong kwarto kung saan kami ni Elena ay nagpalipas ng maraming gabi nanonood ng balita. Nag-aaway tungkol sa hapunan. Nagpaplano ng bakasyon na hindi natuloy. May bahagyang bakas pa rin sa lides sofa kung saan siya laging nakaupo. Nakayuko ang mga paa. Nagbabasa ng mga romance novel na sinasabi niyang para lang libang. Ati Santos ay umupo sa armchair sa harap ko. Ang sobre ay nasa kandungan niya na parang may mapanganib na laman. Mga 6 na buwan na ang nakalipas nang pumunta si Elena sa akin. Simula niya, ang mga daliri niya ay kinakalampag ang sobre. Binago niya ang kanyang testamento. Pero may partikular na tagubilin din siya tungkol sa ilang ari-arian na hindi kasama sa pangunahing dokumento. Bumibilis ang tibok ng puso ko. Sa loob ng 35 taon ng pagsasama, hindi kailanman nagtago si Elena ng malaking bagay sa akin. Lahat ay ibinahagi namin. Bank account, desisyon sa investment, kahit password ng email niya. Maingat siya sa transparency. Lagi niyang sinasabi na ang lihim ay pumatay sa magandang pagsasama. Anong kleseng ari-arian? Tanong ko, biglang tuyo ang bibig ko. Binuksan ni Ati Santos ang sobre at kinuha ang set ng mga susi. Pilak ang mga ito, moderno ang hitsura. Nakakabit sa maliit na rectangular fob na may nakalagay na address sa maayos na itim na letra. Downtown Condominium, Unit 21,007. Sa ibaba ng address, sa maingat na sulat kamay ni Elena, nakasulat, para kay Manuel, pasensya na. Tinitigan ko ang mga susi. Nahihirapan ang isip kong intindihin. Hindi ko maintindihan. Ano tong lugar na to? Luxury condo sa downtown, sabi ni Ati Santos, mahinahon pero maingat ang boses. Binili ito ni Elena, 8 taon na ang nakalipas. Sa pangalan niya ang deed, pero ayon sa kanyang tagubilin, agad na ililipat sa iyo ang pagmamay-ari pag-aalis niya. Walang probate, walang paghihintay. Sayo na yan ngayon. 8 taon. Sa loob ng 8 taon, may ari-arian ang asawa ko na hindi ko alam. Ang babaeng hindi makapagpigil ng sekreto sa surprise birthday party ng higit sa 3 araw ay nakatago ng buong kondo sa akin ng halos 1 dekada. Bakit? Halos bulong lang ang salitang lumabas. Bakit niya ito itinago sa akin? Nahirapan si Ati Santos sa upuan. Tinanong ko rin siya noon nang una niyang sabihin ang pagbili. Sabi niya, konektado ito sa mga biyahe niya sa negosyo. Kailangan niya na matitirhan kapag naglalete siya sa lungsod. May isang bagay lang siyang partikular na hiniling. Tumigil siya. Nagdama ang kulay abo niyang mata sa akin. Pinapangako niya sa akin na huwag sabihin sa'yo habang buhay pa siya. Sabi niya, hindi mo dapat itanong ang tungkol sa mga biyahe niya sa trabaho. Mas mabuti para sa lahat kung manatiling pribado ang ilang bagay. Ang mga biyahe sa negosyo, syempre, sa loob ng 15 taon,
Regular na bumibiyahe si Elena sa Maynili. Minsan isang beses sa isang buwan, minsan mas madalas. Lagi niyang sinasabi na para sa consulting work niya. Tumutulong sa maliliit na negosyo sa kanilang accounting system. Kapag sinubukan kong magtanong tungkol sa mga kliyente o eksaktong ginagawa niya, nagiging defensive siya. Sinasabing controlling ako at kailangan niya ng kaunting kalayaan sa aming pagsasama. Natuto na akong huwag magtanong. Fully furnished ang kondo, tuloy ni Ati. Santos, kinuha ang folder mula sa kanyang briefcase. Bayad na ang property taxes. Auto-debit ang utilities mula sa hiwalay na account na pinapanatili ni Elena. May tagubilin siyang bisitahin mo muna ang lugar bago magdesisyon tungkol sa pagbebenta. Kinuha ko ang folder na nanginginig ang kamay. May mga dokumento ng property, bill ng utilities, kahit floor plan ng kondo. Maayos na maayos, katulad ng pag-aayos ni Elena sa kanyang papeles. Pero ang makita ang sulat kamay niya sa mga dokumentong hindi ko alam na umiiral ay parang nakadiskubre ng love letter na para sa ibang tao. May isa pa, sabi ni Ati. Santos, lalong bumaba ang boses. Partikular na hiniling ni Elena na ikaw lang ang unang pumunta sa kondo. Sabi niya, maaring may mga bagay doon na kailangang iproseso ng pribado. Mga bagay na kailangang pribado. Ano kayang nasa kondo na hindi ko maibahagi sa pinakamalapit na kaibigan namin? Ano ang naitago ng asawa ko na sobrang sensitibo kaya kailangang ganap na lihim? Pagkaalis ni Ati. Santos, nakaupo ako sa kusina hawak ang mga pilak na susi. Paulit-ulit na binabaliktad sa palat. Mainit na ang metal mula sa haplos ko. Pero parang dayuhan pa rin. Parang artifact mula sa buhay ng iba. Sa bintana, nakikita ko si Tita Lina sa kapitbahay na nagdidilig ng halaman. Normal na Huwebes hapon. Habang umiikot ang buong mundo ko, naalala ko ang huling usapan namin ni Elena 2 araw bago ang aksidente. Nakaupo siya sa parehong hapag sa kusina. Sinusuri ang kanyang mail ng may focus na dala niya sa lahat. Binanggit ko na dapat maglano na kami ng bakasyon para sa retirement ko. Baka sa wakas ay matuloy na ang biyahe sa Ireland na matagal naming pinag-uusapan. Tumingin siya sa akin ng may ekspresyon na hindi ko lubos na naintindihan noon. May halong lungkot at pagpapahinga. Manuel, sabi niya, kakaiba ang lambot ng boses. May mga bagay sa buhay ko na hindi mo alam. Mga bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa iyo. Bago ko may tanong ano yon, tumunog ang cellphone niya. Isa sa mga work call na laging sumisira sa mahahalagang usapan namin. Pumasok siya sa home office, isinara ang pinto. Paglabas niya 20 minuto pagkatapos, nagmamadali na siyang mag-ayos ng bag at susi ng kotse. Ipagpaliban muna natin yang usapan. Sabi niya, hinalikan ng pisngi ko bago lumabas. Pagbalik ko bukas galing Maynili, pag-uusapan natin. Hindi na siya nakabalik galing Maynili. Nangyari ang aksidente sa Slex. 15 minuto lang mula sa downtown. Sabi ng pulis, antok ang driver ng truck at tumawid sa median. Agad namatay si Elena. Sabi nila, na para bang ginagaan nito ang sakit. Nasira ang kotse, nakakalat ang bag niya sa kalsada. Pero nakaligtas ang cellphone sa glove compartment. Nang suriin ko ito mamaya para sa kontak ng mga kasamahan sa trabaho, may kakaiba akong nakita. Ang huling tinawagan niya ay hindi opisina o kliyente na kilala ko. Residential number na may local area code. Nakasave sa contacts sa ilalim ng isang letra, R. Hindi ko tinawagan yon. Bahagi ng akin ay ayaw malaman kung sino si R. Natatakot na masisira ang alaala namin kung malalaman ko ang sekreto niyang buhay. Pero ngayon, hawak ang mga susi ng kondo na hindi ko alam na umiiral. Napagtanto kong hangal ako sa akala na mapapanatili ko ang aming pagsasama sa pamamagitan ng pagiging bulag. Ang biyahe papuntang Maynili ay tumagal ng 40 minuto sa traffic na mas mabigat kaysa karaniwan para sa Huwebes hapon. Ang downtown condominium ay isa sa mga modernong high-rise na tumaas sa business district nitong nakaraang dekada. Puro salamin at bakal na parang mga daliri na umaabot sa langit. Malinis ang lobby na may marble floor na sumasalamin sa liwanag mula sa crystal chandelier at doorman na tumango nang lumapit ako. Dito ako para bisitahin ang unit 21,007. Sabi ko, bahagyang natigilan ang boses sa mga salita. Tiningnan niya ang screen. Pagkatapos ay ngumiti ng propesyonal. Sige po, Kuya Manuel. Sabi ni Ma'am Elena, darating ka raw. Ang elevator ay sa kanan lang po. Ma'am Elena, hindi Ma'am Manuel Santos. Hindi kahit Ma'am Santos, kundi Ma'am Elena, na parang ibang tao siya. May sariling pagkatao na walang kinalaman sa pagiging asawa ko. Ang elevator papuntang 21 st floor ay parang walang katapusan. Nakatingin sa akin ang reflection ko sa polished steel door.
Halos hindi ko makilala ang lalaking nakikita. Kailan pa ako nagkaubanan ng ganito? Kailan pa lumalim ang mga linya sa gilid ng mata ko? Lagi sinasabi ni Elena na maganda ang pagtanda ko. Mukha akong distinguished kaysa matanda. Pero doon sa pataas na metal bots, naramdaman ko ang bawat isa sa 60 taon ko. Ang unit 21,007 ay nasa dulo ng mahabang hallway na may deep blue carpet. Tumayo ako sa harap ng pinto ng matagal. Nangingisaw ang mga susi sa pawis ng palat. Ano man ang nasa likod nito ay magbabago ng lahat ng akala ko tungkol sa aming pagsasama, sa asawa ko, sa sarili ko. Isinukso ko ang susi sa lock. Maganda ang kondo sa paraang ganap na dayuhan sa aming simpleng bahay sa Acacia Street. Floor-to-ceiling windows na may stunning view ng skyline ng Maynili. At ang hapon na araw ay nagbibigay ng mainit na gintong liwanag. Moderno pero comfortable ang furniture. May soft gray sofa at contemporary artwork na hindi kailanman ipinakita ni Elena na interesado siya noon na mag-shopping kami para sa bahay namin. Pero ang tunog ang nagpatigil sa akin. May tumutugtog na mahinang musika mula sa loob ng kondo. Jazz song na kilala ko, pero hindi ko maalala ang pangalan. At sa ilalim ng musika, may galaw. Mahinang yabag ng taong naglalakad sa hardwood floor. Mahinang clink ng pinggan na inililipat sa tingin ko ay kusina. May tao dito. May nakatira sa sekreto kong kondo ng asawang patay na. Hello, sigaw ko. Basag ang boses sa kawalan ng katiyakan. Tumigil agad ang tunog. Sinundan ng ganap na katahimikan na nagpabilis ng tibok ng puso ko hanggang sa pandinig ko. Pagkatapos ay lumapit ang yabag, mabilis at magaan, at lumitaw ang isang batang babae sa pintuan patungo sa kusina. Mga 30 anyos siya, maitim na buhok na nakatali sa meshibon, at mga berdeng mata ni Elena na nakatingin sa akin na may halo ng gulat at iba pang hindi ko maipaliwanag. Pagkilala siguro o pagpapahinga. Simple lang ang suot niyang puting shirt at jeans, pero sa lig niya ay kwintas na agad kong nakilala. Maliit na silver locket na pag-aari ng lola ni Elena, na sinabi niyang nawala taon na ang nakalipas. Tinitigan ako ng batang babae ng matagal. Ang kamay niya ay kusang hinawakan ang locket sa lig. Nang magsalita siya, mahina pero matatag ang boses na may accent na nagpapaalala sa maingat na pagbigkas ni Elena. Ikaw siguro si Manuel, sabi niya, nag-iingat na hakbang pasulong. Sabi ni nanay, darating ka rin. Tumigil siya. Napuno ng luha ang berdeng mata na handa ng tumulo. Ako si Sofia. Ako ang anak mo. Parang suntok ang mga salita. Hinawakan ko ang likod ng pinakamalapit na upuan para makapagbalanse. Umiikot ang isip habang gumuho ang lahat ng akala ko sa buhay. Tatay, bulong niya. Sa isang salitang yon, narinig ko ang 32 taon ng pangungulila. Paghihintay, pag-asa sa sandaling ito na hindi ko man lang alam na posible. Natigilan ako sa magandang kondo na yon. Tinitigan ang batang babae na nagsasabing anak ko siya. Nahihirapan ang isip kong intindihin ang mga salitang imposibleng mangyari. Sofia. Sinabi niya ang pangalan niya ay Sofia, at tinitingnan niya ako sa mga mata ni Elena. Naghihintay ng sagot na hindi ko maibigay dahil bigla na lang naalis sa pundasyon ang buong mundo ko. Ang liwanag ng hapon na dumadaloy sa floor-to-ceiling windows ay biglang naging masyadong maliwanag, masyadong mainit. Parang inilalantad ang mga sekreto na hindi dapat makita sa liwanag. Alam kong shock to, sabi ni Sofia. Mahinahon pero matatag ang boses. Parang inensayo niya ito ng maraming beses sa isip. Sabi ni nanay, hindi mo alam ang tungkol sa akin. Komplikado raw, na ipapaliwanag niya sa iyo kapag tama na ang oras. Nanghina ang mga paa ko, at naupo ako sa gray sofa sa likod ko. Gumawa ng mahinang hush ang leader na parang sobrang lakas sa katahimikan. Kapag tama na ang oras, paulit-ulit ko, halos bulong lang. Patay na siya ng 3 linggo, Sofia. Kailan ba talaga niya balak sabihin sa akin na may anak ako? Bahagyang gumuho ang mukha ni Sofia, at umupo siya sa upuan sa harap ko. Pinapanatili ang maingat na distansya na parang hindi sigurado kung tatakbo ako. Sabi niya, malapit na niyang sabihin sa'yo. Lalong madalas na niya itong pinag-usapan kamakailan. Lalo na pagkatapos ng birthday mo noong nakaraang buwan. Sabi niya, karapat-dapat mong malaman ang katotohanan bago ka mag-retire. Na may buong impormasyon ka magdesisyon para sa future mo. Ang birthday ko, ang aking ika-negatibo 60. Nang maging sobrang sentimental si Elena. Yakap ako ng mahigpit pagkatapos naming hipan ang kandila sa simpleng tsokolate keke na gawa niya mula sa simula. Binulungan niya ako na mahal niya ako, higit pa sa alam ko. Napasensya na sa mga bagay na hindi ko naiintindihan. Noon, akala ko emosyonal lang siya dahil tumatanda. Ako, dahil sa pagbabago na dala ng retirement sa araw-araw namin. Ilang taon ka na? Tanong ko.
Kahit alam ko na siguro ang sagot mula sa itsura niya. 32. Oktubre 1900 at 72 ako ipinanganak. 72. Mabilis kong kinuwenta sa isip. Bumagsak ang tiyan ko habang lumilinaw ang timeline. 2 taon na kami ni Elena noon kasal. Nagtatrabaho kami para magkaanak. Dumaan sa lahat ng test at konsultasyon para sa fertility. Devastated siya tuwing negative ang pregnancy test. Umiyak sa bisig ko at sinasabing baka hindi talaga kami para maging magulang, habang siya pala ay ina na ng iba. Sino ang tatay mo? Mas matindi ang dating ng tanong kaysa balak ko. Pero kailangan kong malaman. Kailangan kong intindihin kung paano nagbuntis ang asawa ko sa anak ng iba habang natutulog kami sa isang kama tuwing gabi. Nagbago ang ekspresyon ni Sofia. Naging mas maingat. Richard ang pangalan niya. Richard Cruz. Nakilala ni nanay siya bago kayo nagpakasal. Pero akala niya hindi pa siya handa mag-settle down. Nang malaman niyang buntis siya, sinabi niyang ayaw niyang matrap siya sa relasyon na hindi niya gusto. Richard Cruz. Walang kahulugan sa akin ang pangalan. Pero itinatago ko pa rin ito. Idinadagdag sa lumalaking listahan ng mga bagay tungkol sa buhay ni Elena na hindi ko alam. Kaya pinili niya akong pakasalan. Sabi ko, naninirahan ang mapait na katotohanan sa dibdib ko na parang bato. Pinakasalan niya ako dahil safe ako. Dahil gusto ko ng pamilya. Dahil ako ang klaseng lalaki na magbibigay sa kanya at sa anak niya. Hindi, mabilis na sabi ni Sofia, sumandal sa upuan. Hindi ganoon. Mahal ka ni Nanay, Manuel. Talagang mahal ka niya. Sabi niya, ikaw ang pinakamabait na lalaki na kilala niya. Na magiging kamanghamanghang tatay ka kung iba ang mga pangyayari. Kung iba ang mga pangyayari. Kung hindi in love ang asawa ko sa iba. Kung naging tapat siya sa akin mula simula. Kung nagtitiwala siya na sasabihin niya ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis niya, sa halip na ipaalam sa akin na nahihirapan kami pareho sa infertility. Saan ka ba noon sa lahat ng taon? Tanong ko. Kakaiba at malayo ang tunog ng boses ko, kahit sa sarili ko. Kung sinusuportahan ni Elena ang kondo na to, kung may double life siya, saan ka? Tumayo si Sofia at pumunta sa kusina. Bumalik na may larawan sa silver frame. Binigay niya ito sa akin, at nakita ko si Elena, pero hindi ang Elena na kilala ko. Mas bata, mas masaya, mas relaxed ang bersyong to kaysa nakita ko sa mga nakaraang taon. Nakaupo siya sa park bench kasama si Sofia, na mukhang 8 o 9 anyos pa lang. Pareho silang tumatawa sa isang bagay sa labas ng kamera. Kasama ko ang adoptive parents ko hanggang 18 anyos ako. Sabi ni Sofia, bumalik sa upuan. Inayos ni nanay na ilagay ako sa pamilya sa Quezon City agad pagkatapos kong ipanganak. Sabi niya, mas mabuti na ganoon, na hindi niya maibigay ang buhay na deserve ko habang nagsisimula siya ng pagsasama ninyo. Nanginginig ang larawan sa kamay ko. Pero nagpapatuloy kayo sa kontak. Binibisita niya ako kapag kaya niya. Ang mga biyahe sa negosyo sa Maynili. Ang ilan doon ay para makita ako. Pagkatapos kong magnegatibo 18, tinulungan niya akong makapasok sa kolehiyo. Tinulungan akong makahanap ng kondo na to pagkagraduate ko. Sabi niya, gusto niyang bumawi sa mga taong nawala sa amin. Mga taong nawala. Naalala ko tuwing umuwi si Elena galing biyahe. Parang iba siya, mas magaan. Pero mas malungkot din. Na parang may dinadala siyang bigat na hindi ko naiintindihan. Lagi niyang iniwasan ang mga tanong ko tungkol sa trabaho. Pinapalitan ng tanong tungkol sa araw ko. Sa tsismis ng kapitbahay. Sa kahit ano na malayo sa totoong ginawa niya sa Maynili. Ano ang trabaho mo? Tanong ko. Sinusubukang buuin ang alternate life na pinopondo ng asawa ko. Graphic designer ako. Karamihan sa maliliit na negosyo. Tumutulong sa branding at marketing materials nila. Sabi ni nanay, proud siya na nakahanap ako ng creative career, na may ginagawa akong may saysay. Inilagay ko ang larawan sa coffee table. Bahagyang nanginginig ang kamay. Sa 35 taon ng pagsasama, hindi kailanman nagpakita ng interest si Elena sa graphic design o creative field. Practical na babae siya, nakatuon sa budget at schedule, at pagpapatakbo ng bahay. Pero mukhang proud siya sa creative pursuit ni Sofia, sa paang hindi niya naipakita sa anumang bagay sa aming pinagsamahan na buhay. Manuel, sabi ni Sofia ng mahina, may isa pa dapat mong makita. Pumunta siya sa kwarto. Bumalik na may cardboard box na mukhang madalas gamitin. Malambot na ang gilid, at may ribbon ang takip na mukhang maraming beses nang tinanggal at itinali. Iniwan to ni nanay para sa iyo. Sabi niya, inilagay ang box sa coffee table sa pagitan namin. Sabi niya, kapag may nangyari sa kanya, ibigay ito sa iyo pagdating mo sa kondo. Sabi niya, makakatulong ito para maintindihan mo. Tinitigan ko ang bots,
takot na hawakan. Ano man ang laman nito ay isa pang revelation. Isa pang katotohanan na magbabago ng lahat ng akala ko tungkol sa aming pagsasama. Bahagi ng akin ay gustong tumayo, lumabas sa kondo, at magunwaring hindi nangyari ang usapan na to. Pwede akong umuwi sa Acacia Street, magpatuloy sa pagluluksa sa asawa ko na kilala ko, at hayaang mailibing ang alternative version ng buhay namin kasama niya. Pero tinitingnan ako ni Sofia sa mga berdeng mata. Naghihintay ng may pasensya ng taong naghintay sa buong buhay para sa sandaling ito. Tinanggal ko ang ribbon at binuksan ang takip. Sa loob ay mga sulat, dosen-dosen, baka daan-daang, lahat sa maingat na sulat kamay ni Elena. Cream-colored at mamahalin ng papel. Uri ng stationery na lagi niyang sinasabing masyadong fancy para sa araw-araw. Ang ilan ay para kay Sofia, iba para kay Richard. At sa ibaba ng box ay makapal na stock na simpleng para kay Manuel. Kinuha ko ang isa sa mga sulat para kay Sofia at tiningnan ang postmark. 3 taon na ang nakalipas. Ipinadala sa address sa Quezon City. Nanginginig ang daliri ko nang binuksan ko ito at binasa. Mahal kong Sofia, alam kong matagal mo nang tinatanong kung kailan mo makikilala si Manuel. At nangangako akong malapit na yon. Mabait siyang tao, mas mabait pa siguro sa deserve ko. Pero hindi niya alam ang tungkol sa iyo. At duwag ako sa pagsasabi sa kanya. Sinasabi ko sa sarili ko na pinoprotektahan ko siya. Pero ang totoo, pinoprotektahan ko ang sarili ko. Natatakot ako na kapag nalaman niya tungkol kay Richard, tungkol sa iyo, tungkol sa lahat ng paraan na nagsinungaling ako, iwan niya ako. At hindi ko kayang isipin na mawawala kayong dalawa. Minsan nagkukwento siya tungkol sa kanyang regrets, kung paano niya hiniling na sana nag-aanak kami. Sa tuwing binabanggit niya yon, gusto kong sabihin sa kanya ang tungkol sa iyo. Gusto kong ipakita ang mga larawang itinatago ko sa drawer ng opisina ko. Napakaganda mo, anak, napakatalino at talented. Mamahalin ka niya kung alam niyang umiiral ka. Pero duwag ako, at bawat araw na lumilipas ay lalong nahihirapan akong makahanap ng mga salita. Huminto ako sa pagbasa, malabo ang paningin sa luha na hindi ko inaasahan. Tumingin ako kay Sofia na nakatingin sa akin ng may malalim na lungkot. Mahal ka niya, sabi niya ng mahina. Natakot lang siyang mawala ka, mawala ako, mawala ang lahat kung malalaman ang katotohanan. Kinuha ko ang isa pang sulat. Ito para kay Richard. Mas bago ang postmark. 6 na buwan na ang nakalipas. Richard, tinatanong na naman ni Sofia ang tungkol sa iyo. Gusto niyang malaman kung naiisip mo ba siya. Kung iniisip mo kung ano siya. Hindi ko alam kung paano sagutin ang mga tanong niya nang hindi inaamin na hindi ko rin sinabi sa iyo ang tungkol sa kanya. Baka hindi mo alam na may anak ka. Iniisip ko na sabihin kay Manuel ang lahat. Malapit na siyang mag-retire at hindi ko na kayang magpatuloy sa double life na tumagpakailanman. Baka oras na para tigilan ang pagiging duwag tungkol sa mga desisyon ko, 32 taon na ang nakalipas. Baka oras na para malaman ng lahat ng mahal ko ang katotohanan tungkol sa kung sino talaga ako. Natatakot ako, Richard. Natatakot na kamuhian ako ni Manuel sa pandaraya. Natatakot na magalit ka sa anak na hindi mo alam na umiiral. Natatakot na mapagtanto ni Sofia na sinungaling at duwag ang nanay niya sa buong buhay. Nanginginig ng husto ang kamay ko na halos hindi ko na mahawakan ang sulat. Inilagay ko ito at hinawakan ang isa sa mga sobre para sa akin. Bago ang postmark, 2 buwan bago ang aksidente. Manuel, binasa ko ng malakas, natigilan ang boses sa bawat salita. Kung binabasa mo to, ibig sabihin na hanap ko na ang tapang na sabihin sa iyo ang katotohanan. O may nangyari sa akin bago ko magawa. Sa alinmang paraan, kailangan mong malaman na bawat araw na kasama kita ay regalo na hindi ko deserve. Mahal mo ako ng buo, tapat, at binayaran ko yon ng mga sekreto at kasinungalingan. May anak ako. Sofia ang pangalan niya, at 32 anyos na siya. At siya ang pinakamagandang tao na kilala ko bukod sa iyo. Dapat sinabi ko sa iyo mula simula. Dapat nagtitiwala ako na sapat ang puso mo para mahalin ang anak na hindi biologically sa iyo. Pero bata pa ako, takot, at naniniwala na kailangan kong pumili sa pagitan ng pamilyang ginawa ko kay Richard at ng pamilyang gusto kong buuin kasama ka. Mali ang pinili ko, Manuel. Pinili kong magsinungaling sa halip na magtiwala, magtago sa halip na umasa. At ngayon 60 anyos na ako. At hindi ko alam kung paano ayusin ang 35 taon ng pandaraya nang hindi sinisira ang lahat ng pinakamamahal ko sa mundong ito. Inilagay ko ang sulat, hindi na makapagpatuloy. Tahimik na tahimik ang kondo sa paligid namin. Masyadong maliwanag, masyadong puno ng katotohanan na hindi pa ako handa marinig. Marami pa, sabi ni Sofia ng mahina.
Mga sulat para sa atin lahat. Mga sulat na sinulat niya, pero hindi na ipadala. Mga sulat kung saan sinubukan niyang ayusin ang lahat ng sinira niya. Tiningnan ko ang batang babaeng to, ang anak ng asawa ko, ang halos anak ko. Nakaupo sa harap ko sa kondo na puno ng ebidensya ng buhay na hindi ko alam na umiiral. Ang pinakamasakit ay hindi ang pagtataksil o kasinungalingan. Ang pinakamasakit ay nakikita ko ang napakarami ni Elena sa mukha ni Sofia, sa galaw niya, sa maingat na paraan na inaalagaan niya ako. Kahit estranghero ako sa kanya. Ano na ngayon? Tanong ko, halos hindi marinig ang boses. Napuno ng luha ang mata ni Sofia na pinigilan niya sa buong usapan namin. Hindi ko alam, bulong niya. Sabi ni nanay, mabait ka, na malalaman mo kung ano ang tama. Pero ayaw kong mawala ka bago pa kita makilala ng husto. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng mag-ilaw ang lungsod habang dumarating ang gabi. Saan man sa malawak na urban landscape na yon ay may lalaking nagngangalang Richard Cruz, na walang alam na may anak siya. Sa ibang lugar ay ang walang laman kong bahay sa Acacia Street, kung saan nakaupo pa rin ang mug ng kape ni Elena sa lababo. Kung saan may bakas pa rin siya sa leather sofa kung saan pinaplano kong gugulin ang natitirang retirement ko. Nagluluksa sa babaeng mukhang hindi talaga umiiral. Pero dito, sa maliwanag na kondo na puno ng sekreto at revelation, nakaupo si Sofia, takot at puno ng pag-asa. Naghihintay na magdesisyon ako kung sapat ang tapang ko para mahalin ang pamilyang hindi binigay sa akin ni Elena ang pagkakataon na piliin. Ginugol ko ang gabi sa kondo ni Sofia. Natulog ng hindi mapakali sa gray sofa, habang iginiit niya na doon ako matulog sa halip na mag-drive pauwi sa emosyonal na kalagayan ko. Tuwing ipinipikit ko ang mata, nakikita ko ang sulat kamay ni Elena. Naririnig ko si Sofia na tinatawag akong tatay. Nararamdaman ko ang bigat ng 35 taon ng pagsasama na gumuho na parang bahay na itinayo sa buhangin. Pagkagising ko, nasa kusina si Sofia na gumagawa ng kape. Gumagalaw sa espasyo nang may pamilyaridad ng taong matagal nang nakatira doon. Malupit at walang awa ang umagang liwanag na dumadaloy sa floor-to-ceiling windows. Ginagawa ang lahat na masyadong totoo, masyadong permanente. Hindi ito bangungot na magigisingan ko. Gaano ka nakatagal dito? Tanong ko. Tinanggap ang mug na inabot niya. Malakas at mapait ang kape. Eksakto kung paano lagi itong ginagawa ni Elena. Mga 4 na taon na, sabi ni Sofia. Umupo sa upuan sa harap ko, hawak ang sariling mug. Pagkatapos kong magraduate sa kolehiyo, tinulungan ako ni nanay na makahanap ng lugar na to. Sabi niya, mabuti para sa akin na magkaroon ng independence. Pero sapat na malapit para makabisita siya kapag nasa Maynili siya. 4 na taon. Sa loob ng 4 na taon, binibisita ni Elena ang kondo na to. Gumugugol ng oras kasama ang anak namin. Bumubuo ng relasyon na hindi ako pinayagang makasali. Naalala ko ang lahat ng biyahe sa negosyo noon. Kung paano siya minsan umuwi na may maliliit na regalo. Bagong scarf, libro mula sa bookstore, bote ng wine mula sa restaurant na sinasabi niyang natuklasan niya. Lagi kong akala na binibigyan niya ang sarili sa mga biyahe. Hindi ko naisip na baka para sa iba ang binibili niya. Ang mga sulat, sabi ko, naalala ang bots kagabi. Napakarami pala. Gaano kadala siya sumusulat sa'yo? Lumambot ang ekspresyon ni Sofia. Halos linggo-linggo, lalo na pagkatapos kong lumipat dito. Minsan mahahabang sulat tungkol sa araw niya, tungkol sa'yo, tungkol sa iniisip niya. Minsan quick notes lang para malaman kung iniisip niya ako. Sabi niya, nakakatulong ang pagsusulat para maramdaman niyang malapit kami, kahit hindi magkasama. Inilagay ko ang mug ng kape. Nanginginig pa rin ng bahagya ang kamay mula sa lahat ng natutunan ko sa nakaraang 18 oras. Sofia, kailangan kitang tanungin ng isang bagay at kailangan mong maging ganap na tapat sa akin. Tumango siya. Ang mga berdeng mata ni Elena ay nagtama sa akin ng may intensity na masakit na nagpapaalala sa asawa ko. Sinabi ba sa iyo ng nanay mo na alis siya sa akin? Nakalutang ang tanong sa hangin na parang live wire. Namutla si Sofia at tumingin sa kape niya. Hinahalo ito kahit walang nilagay. Sofia, git ko. Mas malambot pero insistent ang boses. Pakiusap, kailangan kong malaman. Humugot siya ng malalim na hininga. Pagkatapos ay hinawakan ang box ng mga sulat na nasa coffee table pa rin. Hinanap niya ang hinahanap hanggang mahanap niya. Sulat para sa kanya na may postmark 3 buwan na ang nakalipas. Hindi niya sinabi ng direkta, sabi ni Sofia, halos bulong. Pero pinag-usapan niya ang paggawa ng malalaking pagbabago. Sabi niya, pagod na siyang mabuhay sa kasinungalingan. Gusto niyang maging tapat sa kung sino talaga siya. Ibinigay niya ang sulat sa akin. At sa lumalaking takot, binuksan ko ito at binasa. Pinakamamahal kong Sofia, iniisip ko na ang future lately.
kung ano ang gusto kong maging buhay ko pag-retire ni Manuel. Napakabait niyang tao, at deserve niya ng higit pa sa kalahating katotohanang binigay ko sa kanya. Deserve niya ng asawang makakapagbigay ng buong pagmamahal ng walang reservation, walang sekreto. Napagtanto ko na hindi ko kaya maging ganoong babae para sa kanya. Mahal ko siya, pero hindi sa paraang mahal niya ako. Hindi sa paraang deserve niyang mahalin. Tumawag si Richard noong nakaraang linggo. Unang beses kaming nag-usap sa halos 2 taon. At ang pagkarinig sa boses niya ay nagbalik ng damdamin na akala ko'y nailibing ko na. Divorced na siya ngayon. Tuluyang malaya sa pagsasamang hindi naman siya pinasaya. Tinanong niya kung naisip ko ba kung ano ang buhay natin, kung matapang ako noon na piliin siya, 32 taon na ang nakalipas. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa iyo, Sofia. Sa wakas sinabi ko sa kanya na may anak siya at gusto niyang makilala ka. Gusto niyang maging parte ng buhay mo at ng buhay ko kung matapang akong pumili ng iba ngayon. 3 taon na lang at 65 anyos na si Manuel. Sapat na yon para ihanda siya sa katotohanan. Para maintindihan niya na hindi ito tungkol sa hindi pagmamahal sa kanya. Tungkol ito sa pagmamahal sa kanya ng sapat para palayain siya, para makahanap ng taong makakapagbigay ng lahat ng deserve niya. Nahulog ang sulat mula sa mga manhid kong daliri. Nahulog sa hardwood floor ng mahina. Tinitigan ko si Sofia. Umiikot ang isip habang lumilinaw ang buong saklaw ng pandaraya ni Elena. Hindi lang anak ang itinago niya sa akin. Pinaplano niyang iwan ako para sa ibang lalaki. Para sa tatay ng anak na hindi niya sinabi sa akin na umiiral. May iba pa, sabi ni Sofia ng mahina. Tumutulo ang luha sa mukha niya. Mga sulat kung saan pinag-usapan niya ang guilt niya. Kung paano niya alam na masasaktan ka. Pero hindi niya kaya magpatuloy na magkunwaring iba siya. Bigla akong tumayo. Naglakad papuntang bintana na may stunning view ng lungsod. Saan man doon ay si Richard Cruz, na may lihim na usapan sa asawa ko. Nagpaplano ng future na wala ako. Saan man doon ay buong buhay na pinapangarap ni Elena, habang nakahiga sa tabi ko, tuwing gabi sa loob ng 35 taon. Mahal ba niya ako kahit minsan? Tanong ko, basag ang boses kahit sinusubukan kong maging matatag. O performance lang ba ang buong pagsasama namin? Mahal ka niya, sabi ni Sofia, matatag ang boses kahit umiiyak. Alam kong hindi ganon ang pakiramdam mo ngayon. Pero mahal ka niya, Manuel. Iba lang ang pagmamahal niya sa kanya. Una niyang minahal siya. Parang suntok ang mga salita. Naalala ko ang bawat anniversary, bawat kaawan, bawat tahimik na sandali na pinagsamahan namin ni Elena. Ilan sa mga sandaling yon ang iniisip niya si Richard. Ilang gabi ang gising siya sa tabi ko na hiniling na sana nasa ibang lugar siya kasama ang iba. Kailan niya balak sabihin sa akin? Tanong ko, humarap ulit kay Sofia. Tungkol sa iyo, tungkol kay Richard, tungkol sa plano niyang umalis. Pinunasan ni Sofia ang matagamit ang likod ng kamay. Sabi niya, pagkatapos ng retirement party mo, gusto niyang hintayin na matapos ang trabaho mo, na magkaroon ka ng oras para malaman kung ano ang gusto mong gawin sa natitirang buhay mo. Akala niya mas madali para sa iyo na magsimula ulit kung wala ka ng trabaho at routine. Magsimula ulit. Sa 60 anyos, pinaplano ng asawa ko na i-divorce ako para magsimula ulit ako. Ang pagiging condescending nito, ang akala na basta tatanggapin ko ang pag-iwan niya at magpapatuloy. Nagpainit ng dibdib ko sa galit na hindi ko pa naranasan. May plano na pala siya para sa buong future ko nang hindi ako kinukonsulta. Gaano kaganda na hinintay niya ang retirement ko bago sirain ang buhay ko. Manuel, hindi ganoon, sabi niya. Sumigaw ako. Pagkatapos ay agad na nagsisi sa paglabas ng galit kay Sofia. Wala naman siyang kasalanan. Biktima rin siya ng pandaraya ni Elena tulad ko. Naupo ulit ako sa sofa, biglang naramdaman ang bawat isa sa 60 taon ko. Pasensya na, sabi ko, hinimas ang mukha gamit ang mga kamay. Hindi dapat kita pinagsigawan. Hindi mo kasalanan to. Lumapit si Sofia sa tabi ko sa sofa. Sapat na malapit na naamoy ko ang pabango niya. Magaan at floral na nagpapaalala kay Elena. Natakot siya, sabi niya ng mahina. Sa mga huling sulat niya, paulit-ulit niyang binabanggit kung gaano siya katakot na masaktan ka, na tuluyang mawala ka. Sabi niya, matagal na siyang duwag kaya hindi na niya alam kung paano maging matapang. Kinuha ko ang isa pang sulat mula sa box. Para kay Richard at Pet sa 1 buwan bago ang aksidente. Richard, sinabi ko kay Sofia ang tungkol sa usapan natin, tungkol sa pagnanais mong maging pamilya. Excited siyang makilala ka. Pero nag-alala rin siya tungkol kay Manuel. Nakakabit na siya sa ideya na tatay niya si Manuel. Kahit hindi pa sila nagkita. Sabi niya, ayaw niyang pumili sa inyong dalawa.
Hindi ko alam kung paano sabihin sa kanya na baka hindi siya ang magdedesisyon ng pagpili. Hindi patatawarin ni Manuel to, Richard. Kapag nalaman niya ang 35 taon ng kasinungalingan, tungkol sa iyo, tungkol kay Sofia, tungkol sa plano kong umalis sa kanya, hindi na siya gugustuhing makasama kahit kanino sa atin. Baka yon ang deserve ko. Baka yon ang deserve natin lahat. Pero hindi ko maiwasang umasa na sa panong paraan. Maaring may future kung saan magiging parte ng isang mundo ang lahat ng mahal ko. Na matututo si Manuel na mahalin si Sofia tulad ng alam kong gagawin niya kung tapat ako mula simula. Na magiging tatay ka tulad ng lagi mong gustong maging. Na matitigil ko na ang pagiging kunwari. Alam kong impossible siguro. Alam kong masyado na akong nagkamali. Nagsinungaling ng sobra. Nasaktan ng marami. Pero kailangan kong subukan para kay Sofia kung hindi para sa atin. Sabihin ko sa kanya ang lahat pag 60 anyos na siya. Binigyan ko ang sarili ko ng 4 na buwan para malaman kung paano sirain ang buong pag-unawa ng isang lalaki sa buhay niya at kumbinsihin siyang gawa ito ng pagmamahal. 4 na buwan. Binigyan ni Elena ang sarili ng 4 na buwan para sabihin na alis siya para sa ibang lalaki. 4 na buwan para ihanda ako sa revelation na ang aming pagsasama ay itinayo sa kasinungalingan na ang babaeng akala ko'y kasama ko sa buhay ay hindi talaga umiiral. Pero naubos na ang oras niya. Sofia, sabi ko, inilagay ang sulat. Kailangan mong sabihin sa akin ang tungkol kay Richard. Ano ang alam mo tungkol sa kanya? Naging maingat ulit ang ekspresyon niya. Hindi gaanong marami. Hindi madalas magkwento si nanay tungkol sa kanya. At kapag ginawa niya, malungkot lagi. Sabi niya, artist siya, sculptor siguro, at nakatira sa labas ng lungsod. Sabi niya, pasyonate at creative siya, at lahat ng akala niyang hindi niya makukuha noong bata pa siya. Artist, sculptor, lahat ng hindi ako. Ako ay praktikal na tao. Accountant na gumugol ng 40 taon sa pagtulong sa iba na pamahalaan ang pera at magplano para sa future. Hindi ako lumikha ng kahit anong maganda. Hindi ako nagbigay ng inspirasyon tulad ng magagawa ng mga artist. Safe ako, maasahan, boring, ang klaseng lalaki na pinipili kapag hindi makuha ang gusto. Dinala ba niya siya dito sa kondo? Hindi, mabilis na sabi ni Sofia. Amin lang to ni nanay. Sabi niya, mahalaga na panatilihing hiwalay ang ilang bagay hanggang malaman niya kung paano pag-isahin ang lahat. Pag-isahin ang lahat. Na parang chess pieces lang kami na inaayos niya ayon sa malaking plano niya. Na parang ang damdamin ko, buhay ko, future ko ay variables lang sa equation na sinusubukan niyang lutasin. Nagbuzz ang phone ko sa text message. Halos balewalain ko. Pero may humila sa akin na tingnan ang screen. Hindi nasa contacts ang number. Pero pinainit ng mensahe ang dugo ko. Manuel Santos. Si Richard Cruz ito. Kailangan nating mag-usap. Alam ko ang tungkol sa kondo. At alam ko ang tungkol kay Sofia. Nangako sa akin si Elena ng ilang bagay bago siya pumanaw. At balak kong kunin yon. Magkita tayo bukas 2:00 ng hapon sa Manny's Dinner sa 5th Avenue. Mag-isa ka lang. Tinitigan ko ang phone. Nanginginig ang kamay. Napansin ni Sofia ang ekspresyon ko at sumandal para basahin ang mensahe. Diyos ko, bulong niya. Alam niyang natagpuan mo kami. Richard Cruz, ang lalaking unang minahal ni Elena. Minahal ng iba. Minahal ng sapat para magplano ng future. Ang lalaking mukhang iniisip na entitled siya sa isang bagay ngayong patay na si Elena. Ang tatay na hindi kilala ni Sofia na gustong kunin ang mga pangako ng asawa kong patay. Bukas 2:00, makikita ko ang lalaking pinili ni Elena kaysa sa akin. Ang lalaking pinaplano niyang makasama habang ako'y tumatanda ng mag-isa. Nagtataka kung saan ako nagkamali. Pero una, kailangan kong maintindihan kung ano talaga ang ipinangako ni Elena sa kanya. At magkano ang halaga nito para mapanatili ang tanging pamilya na natira sa akin. Ang Manny's Dinner ay matagal nang nakatayo sa 5th Avenue hanggat naalala ko. Isa sa mga timeless na lugar na may red vinyl booths at black and white checkered floor na nakaligtas habang nawawala ang mga mas modernong establisimento. Dumating ako 15 minuto ng maaga. Pumili ng booth sa likod na sulok kung saan makikita ko ang pintuan at magkakaroon ng privacy para sa mahirap na usapan na alam kong darating. Nag-order ako ng kape na hindi ko gusto at umupo doon na binabaligtad ang tasa sa kamay. Nanonood ng condensation sa gilid habang sinusubukang ihanda ang sarili para makilala ang lalaking minahal ni Elena ng higit pa sa akin. Ano ang sasabihin mo sa taong kumakatawan sa lahat ng hindi mo naging? Lahat ng hiniling ng asawa mo na sana ikaw ay ganoon. Eksakto 2:00, tumunog ang pinto, at agad kong alam na siya yon. Hindi ganoon ang inaasahan ko kay Richard Cruz.
Matangkad at payat siya na may salt and pepper hair na mukhang hinawakan niya lang gamit ang daliri. At damit na paehong mahal at mukhang walang pakialam. May artistic confidence sa galaw niya. Pakiramdam na komportable sa sariling balat sa paraang hindi ko naging. Nakita niya ako sa sulok na booth at lumapit ng may layunin. Naupo sa harap ko nang walang paanyaya. Malapit, nakita ko ang mga linya sa gilid ng mata niya. Ang weathering na dala ng buhay na walang maingat na pagplano na tinukoy ang buhay ko. Gwapo siya sa rugged way na siguro'y nakakaakit sa mga babaeng gusto ng excitement, adventure, passion. Lahat ng hindi nahanap ni Elena sa akin. Manuel Santos, sabi niya, may bahagyang raspy ang boses na nagmumungkahi ng sigarilyo o dekada ng tawa. Mas bata ka sa inaasahan ko. Pinilit kong salubungin ang tingin niya. Eksakto ka sa inaasahan ko. Nagdulot yon ng bahagyang ngiti. Maganda palang paglalarawan ni Elena sa iyo. Sabi niya, diretso ka. Tapat sa hangganan. Sabi niya, deserve mo ng higit pa sa mga kasinungalingang sinabi niya sa iyo. Ang kasual na pagbanggit niya sa pangalan ng asawa ko, na parang matagal na silang nag-uusap tungkol sa akin ng intimate, ay nagpikit ng dibdib ko sa galit na sinusubukan kong kontrolin. Ano ang gusto mo, Richard? Tinawag niya ang waitress. Nag-order ng black coffee. Pagkatapos ay sumandal sa booth nang may relaxed posture ng taong hawak ang lahat ng card. Gusto ko ang ipinangako sa akin ni Elena. Ang ipinlano niya sa nakaraang 2 taon, bago na antala ng aksidente, na buhay na magkasama. Kami, ako, at si Sofia, ang pamilya na dapat mayroon kami, 32 taon na ang nakalipas, kung hindi ako bata at tanga noon na hindi lumaban para sa gusto ko. Parang isa-isang suntok ang mga salita. Patay na si Elena. Anumang pangako ang namatay kasama niya. Bahagyang tumigas ang mukha ni Richard. Hindi lahat. May legal arrangements siya, Manuel. Financial commitments. Pinaplano niyang i-divorce ka at pakasalan ako. At inayos niya para maging maayos yon. Anong klaseng financial commitments? Kinuha niya mula sa jacket ang folder. Inilagay sa mesa sa pagitan namin. Life insurance policies na ako ang beneficiary. Investment accounts sa pangalan naming dalawa at ang kondo kung saan nakatira si Sofia. Pinaplano ni Elena na ilipat sa akin ang pagmamay-ari para magkaroon ng security si Sofia kapag naging pamilya kami. Bahagyang malabo ang paningin ko habang lumilinaw ang implikasyon. Magkano ang pinag-uusapan natin? 250,000 sa life insurance. Isa pang 150,000 sa investment accounts na binuo niya sa nakaraang 5 taon. Plus ang kondo na nagkakahalaga ng mga 180,000. Halos 600,000. Pera na lihim na inilipat ni Elena mula sa joint accounts namin. Pera na dapat parte ng retirement planning namin. Pera na ibinigay niya sa ibang lalaki para i-secure ang future na wala ako. Hindi ako naniniwala, sabi ko, kahit kulang sa conviction ang boses. Pagkatapos ng lahat ng natuklasan ko tungkol sa sekreto ng buhay ni Elena, possible talaga to. Binuksan ni Richard ang folder at inilabas ang mga dokumento sa mesa. Insurance policies, investment statements, bank records, lahat nagpapakita ng maingat na financial planning ni Elena para sa buhay kasama si Richard Cruz. Systematic siya, sabi niya, halos may paghanga ang boses. Nagsimula ng maliit, inilipat ang pera ng paunti-unti para hindi mo mapansin. Sabi niya, pinagkakatiwalaan ka niya sa finances, na hindi mo kailanman tinanong ang desisyon niya tungkol sa investments at insurance. Tama siya. Lagi kong hinayaan si Elena na pamahalaan ang aming financial planning. Pinagkakatiwalaan ang judgment niya sa lahat mula insurance policies hanggang retirement accounts. Napakagaling niya sa numbers, maingat sa future namin. Hindi ko naisip na pinaplano niya ang future na wala ako. Andaya to, sabi ko, kinuha ang isa sa insurance documents. Hindi niya pwedeng pangalanan ka bilang beneficiary nang hindi ko alam. Pwede kong separate policies ang kinuha niya sa sarili niya. Personal life insurance na hindi nangangailangan ng spousal consent. Malamig na ang ngiti ni Richard ngayon. Predatory. Mas matalino si Elena kaysa sa binigyan mo siya ng credit, Manuel. Matagal na niyang pinaplano to. Tiningnan ko ng mabuti ang mga dokumento. Lumulubog ang puso ko habang napagtanto kong tama siya. Hindi ito modification sa existing policies namin. Buong separate insurance plans na binili ni Elena sa sariling buhay. Pinangalanan si Richard bilang sole beneficiary. Ano naman kay Sofia? Tanong ko. Alam ba niya ang tungkol dito? Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Richard. Hindi alam ni Sofia ang tungkol sa pera. Gusto ni Elena na protektahan siya mula sa financial details hanggang maayos ang lahat. Pero alam niyang tatay niya ako at gusto niyang makilala ako. Hindi yon ang sinabi niya sa akin.
Sinabi niya sa iyo ang akala niyang gusto mong marinig. Matagal nang tinatanong ni Sofia ang tungkol sa akin. Nagtataka kung bakit kami pinaghiwalay ni Elena. Ngayong wala na si Elena, wala nang humaharang para maging tunay na pamilya kami. Ang kasual na kalupitan ng mga salita, ang akala na hadlang lang ako na alisin. Nagpikot ng kamao ko. Hindi ako humaharang ng kahit ano. Pero hindi ko rin basta ibibigay ang daan-daang libong piso dahil ipinangako yon ng asawa kong patay sa iyo. Sumandal si Richard. Bumaba ang boses sa halos pagbabanta. Wala kang pagpipilian, Manuel. Legal ang mga policies na to. Legitimate ang investment accounts. At kailangan ni Sofia ng tatay na makakasama talaga sa buhay. Hindi yung itinatago dahil masyadong nahihiya ang nanay niya sa sekreto niya para sabihin ang katotohanan. 2 araw pa lang ako kasama si Sofia. Bago yon, hindi ko man lang alam na umiiral siya. At kanino kasalanan yon? Nag-flash ang galit sa mata ni Richard. Napaka-controlling mo. Napakarigid sa lahat ng dapat perpekto at plan kaya naramdaman ni Elena na hindi niya masabi sa iyo ang nakaraan niya. Sabi niya, huhusgahan mo siya sa pagbubuntis bago magpakasal. Ipaparamdam mo sa kanya ang kahihiyan sa pagkakaroon ng anak sa labas ng kasal. Hindi totoo yon, sabi ko, mahigpit ang boses sa emosyon. Hindi ko parurusahan ang bata sa mga pangyayari ng kapanganakan niya. Hindi ko itatakwil si Sofia dahil sa desisyon ni Elena bago tayo magkakilala. Di ba? Kahit totoo yon, sabi ko, mahigpit ang emosyon. Hindi ibig sabihin na may karapatan kang magnakaw ng pera na dapat parte ng mana ko. Hindi ako nagnanakaw. Kinukuha ko lang ang ipinangako ni Elena, ang inilaan niya para sa future natin. Kinuha ni Richard ang mga dokumento. Isinilid pabalik sa folder. Pero handa akong maging reasonable. Ano ang ibig mong sabihin? Bibigyan kita ng 1 linggo para i-contest ang mga policies na to legally. Mag-hire ng abogado, mag-file ng kahit anong papeles. Pero kapag natalo ka, at matatalo ka, dahil legal ang lahat ng ginawa ni Elena, gusto kong umalis ka sa buhay ni Sofia. Hayaan siyang magkaroon ng tunay na tatay. Taong makakasama niya nang hindi siya ginagawang guilty sa pag-iral niya. Parang suntok sa dibdib ang ultimatum. Makipaglaban para sa pera na malamang hindi ko mananalo o mawala ang tanging pamilya na natira sa akin. At kung hindi ko i-contest ang policies, pwede tayong magkasundo. Baka pwede ka pa rin maging parte ng buhay ni Sofia sa limited capacity. Uncle Manuel sa halip na tatay, family friend na bumibisita paminsan-minsan at nagsesend ng birthday card. Uncle Manuel, supporting character sa buhay ng sarili kong anak, habang si Richard ang pumapasok sa papel na dapat akin mula simula. Si Sofia ang pipili, sabi ko ng matatag. Ano man ang mangyari sa pera, anumang legal battle, si Sofia ang magdedesisyon kung anong relasyon ang gusto niya sa atin dalawa. Confident, halos maawa ang ngiti ni Richard. Siyempre pipili siya. At kapag nakilala niya ako, kapag nakita niya kung ano ang mayaalok ng tunay na tatay, alam nating pareho kung ano ang pipiliin niya. Tumayo siya, itinapon ang 200 pesos sa mesa para sa kape. 1 linggo, Manuel. I-contest mo ang policies at matalo sa lahat o tanggapin ang realidad at baka maisalba mo ang maliit na papel sa future ni Sofia. Pagkaalis niya, nanatili ako sa booth na yon ng 1 pang oras. Tinitingnan ang malamig na kape at sinusubukang iproseso ang nangyari. Si Richard Cruz ay hindi lang ang pera ni Elena ang inaangkin. Ang buong legacy niya, pagmamahal, plano sa future, anak, lahat na dapat akin sa karapatan ng 35 taon ng pagsasama. Pero ang pinakamasakit ay ang bulong sa likod ng isip ko na baka tama siya. Baka naramdaman ni Elena na trapped sa expectations ko, constrained ng traditional values ko. Baka natakot siyang sabihin sa akin ang tungkol kay Sofia dahil akala niya huhusgahan ko siya. Itatakwil, pipilitin siyang pumili sa pagitan ng nakaraan at future. Baka sobrang rigid at controlling kong asawa, kaya naramdaman ng asawa ko na kailangang mamuhay ng buong sekreto na buhay sa halip na magtiwala sa akin sa katotohanan. Nagbuzz ang phone ko sa text mula kay Sofia. Kumusta? Okay ka lang? Tinitigan ko ang mensahe ng matagal bago sumagot. Kailangan nating mag-usap. Babalik ako sa kondo. Habang nagdadrive ako sa traffic ng lungsod, sinusubukan kong ihanda ang sarili para sa usapan na darating. Kailangan kong sabihin kay Sofia ang tungkol sa claims ni Richard. Tungkol sa pera na inilaan ni Elena para sa future nila. Tungkol sa pagpipilian na pinipilit sa akin sa pagitan ng paglaban para sa legal kong karapatan at panganib na mawala ang tanging tunay na pamilya na mayroon ako. Pero una, kailangan kong maintindihan ang isang bagay na nakakaabala sa akin mula nang mag-confront ako kay Richard. Kung sistematiko talagang pinaplano ni Elena na iwan ako kung inilipat niya ang pera
at nag-set up ng insurance policies sa loob ng taon. Bakit patuloy siyang sumusulat ng mga sulat tungkol sa guilt at takot niya? Bakit mukhang tunay na conflicted siya sa plano niya sa halip na isakatuparan lang? At bakit sa lahat ng sulat na binasa ko, ay wala siyang binanggit na entitled si Richard sa pera mula sa joint accounts namin? May mali sa kwento ni Richard. At malalaman ko kung ano ang itinago niya. Pagdating ko sa kondo, naghihintay si Sofia na may spread out na box ng mga sulat sa coffee table. Naayos sa maayos na piles ayon sa tatanggap at petsa. Tumingin siya sa akin ng may anxious green eyes. At nakita kong umiyak siya. Binabasa ko ang mga sulat, sabi niya. Manuel, may mga bagay tungkol kay Richard na pinag-alala ni nanay. Mga bagay na hindi niya sinabi sa akin noon. Umupo ako sa tabi niya. Lumulubog na ang puso. Anong klaseng bagay? Kinuha ni Sofia ang sulat na petsa 6 na buwan bago namatay si Elena. Nagsisimula na siyang magduda sa kanya. Kung talagang gusto niya ng pamilya, o pera lang ang habol niya na maibibigay ni nanay. Ibinigay niya ang sulat at binasa ko ng lumalaking alarma. Sofia, kailangan kong maging tapat sa iyo tungkol sa isang bagay. Marami nang tinatanong si Richard tungkol sa financial situation natin kamakailan, tungkol sa kondo, tungkol sa insurance policies ko, tungkol sa anumang inheritance na maiiwan ko. Sa una, akala ko practical lang siya. Iniisip ang future natin. Pero may mali sa interest niya. Kahapon, sinuggest niya na baguhin ko ang will ko para siguradong siya ang alagaan kung may mangyari sa akin. Sabi niya, ipapakita nito na seryoso ako sa relasyon natin, na hindi ko lang siya niloloko. Sinabi ko sa kanya na inayos na ang kondo, na laging may lugar ka. Pero sabi niya, hindi sapat yon. Na kailangan ng lalaki ng security kung alis siya sa buong buhay niya para sa pag-ibig. Nagsisimula akong mag-isip kung tanga ba ako, Sofia. Paano kung hindi talaga ako minamahal ni Richard? Paano kung sinasabi lang niya ang gusto kong marinig dahil nakikita niya ang oportunidad para sa financial gain? Nahulog ang sulat mula sa kamay ko. Tiningnan ko si Sofia na nakatingin sa akin ng may lumalaking dread. May mga sulat pang ganito, sabi niya ng mahina. Habang lalapit siya sa pagsasabi sa iyo ng katotohanan, lalong nag-alala siya sa motives ni Richard. Sa huling sulat niya sa akin, sinabi niyang iniisip niyang kanselahin ang lahat. Ipagbigay alam sa iyo at subukang buuin ulit ang inyong pagsasama. Ang huling sulat na sinulat ilang linggo bago ang aksidente na pumatay sa kanya. Sofia, sabi ko, halos bulong. Sa tingin ko, sinungaling si Richard Cruz sa atin pareho. Ginugol namin ni Sofia ang susunod na 3 oras sa pagbasa ng bawat sulat sa box na yon. Inilatag ang timeline ng relasyon ni Elena kay Richard na nagpapakita ng ibang larawan kaysa sa ipinakita niya sa dinner. Ang nagsimulang rekindled romance ay unti-unting naging bagay na nagpapa-uncomfortable kay Elena. Tingnan mo to, sabi ni Sofia. Ibinigay ang sulat na petsa 4 na buwan bago ang aksidente. Nagsisimula na siyang magtanong sa lahat. Binasa ko ang maingat na sulat kamay ni Elena. Lumalaki ang galit ko sa bawat salita. Tumawag ulit si Richard ngayon tinatanong ang tungkol sa life insurance policies. Gusto niyang malaman eksakto kung magkano ang pinag-uusapan. Kung may komplikasyon na maaring mag-delay ng payout, kung may mangyari sa akin. Nang tanungin ko kung bakit kailangan niya ng ganoong detalye, sabi niya practical lang siya. Gusto niyang siguraduhin na alagaan si Sofia. Pero may kondo si Sofia, may trabaho, may lahat ng kailangan para maging independent. Bakit kailangan ni Richard ng daan-daang libong piso para alagaan siya? Maliban kung hindi talaga si Sofia ang iniisip niya. Nagsisimula akong mapagtanto na baka hindi na siya ang Richard na minahal ko 33 taon na ang nakalipas ang lalaking tumatawag sa akin nitong nakaraang 2 taon. O baka dahil sobrang mag-isa ako. Sobrang guilty sa mga kasinungalingang pinamumuhay ko, kaya naririnig ko lang ang gusto kong marinig sa halip na ang sinasabi niya talaga. Inilagay ko ang sulat at tiningnan si Sofia, na sistematikong inaayos ang correspondence sa chronological order. Ilang sulat lahat-lahat. 47 para sa akin, 31 kay Richard, at 28 para sa iyo. Sabi niya nang hindi tumitingin mula sa ginagawa. Pero ang kawili-wili ay kung paano nagbabago ang tono sa paglipas ng panahon. Ang mga unang sulat kay Richard ay romantic, puno ng pag-asa. Ang mga huli ay maingat, halos natatakot. Natatakot sa ano? Ibinigay ni Sofia ang isa pang sulat. Petsa 6 na linggo bago namatay si Elena. Nagkamali ako ng malaki ngayon. Sinabi ko kay Richard ang tungkol sa retirement account ni Manuel. Tungkol sa pension na matatanggap niya pagtigil sa trabaho. Agad at intense ang reaksyon ni Richard. Tinanong niya kung may paraan para ma-access ang mga funds na yon bilang parte ng divorce settlement. Nang sabihin ko na negosyo ni Manuel ang retirement niya,
na hindi ko kailanman agawin ang pera na pinaghirapan niya sa 40 taon. Nagalit si Richard. Sabi niya, naive ako. Nautang ko sa future family namin na isecure ang bawat advantage. Doon ko napagtanto na hindi lang ako ang gusto ni Richard. Gusto niya ang financial security na kasama ko. Gusto niyang ma-access ang lahat ng itinayo namin ni Manuel. Lahat ng naipon namin para sa future. Sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng oras mag-isip. Sabi niya, 33 taon na akong nag-iisip. Oras na para kumilos. Masama ang pagtatapos ng usapan nang ibagsak niya ang tawag. Dahil hindi ako mag-commit sa paghabol sa retirement funds ni Manuel. Hindi ko alam ang gagawin. Nagulo ko ng husto sa mga kasinungalingan at sekreto ko. Nasaktan ko si Manuel sa pandaraya ko. Naguluhan ko si Sofia sa future niya. At ngayon mukhang binigyan ko si Richard ng impresyon na parang financial windfall ako na pwedeng samantalahin. Baka pinakamabuti na sabihin ko kay Manuel ang lahat at hayaan siyang magdesisyon kung sulit pa bang ayusin ang pagsasama namin. Baka ang katapatan, kahit huli na, ay mas mabuti kaysa magpatuloy sa kasinungalingan na lalong komplikado. 6 na linggo. Sabi ko, walang laman ang boses. Pinaplano niyang sabihin sa akin ang lahat 6 na linggo bago siya namatay. Tumango si Sofia, tumutulo ang luha. At tingnan mo to, ibinigay niya ang tila huling sulat na sinulat ni Elena. Petsa 1 linggo bago ang aksidente. Manuel, kung binabasa mo to, ibig sabihin nahanap ko na ang tapang na sabihin sa iyo ang katotohanan tungkol kay Sofia. Tungkol kay Richard. Tungkol sa lahat ng paraan na nabigo ako bilang asawa mo. Alam kong may karapatan kang kamuhian ako. I-divorce ako. Hindi na ako kausapin magpakailanman. Nagsinungaling ako sa iyo sa buong pagsasama natin. At hindi ko inaasahan ang tawad. Pero kailangan mong malaman na binago ko na ang isip ko tungkol sa pag-iwan sa iyo para kay Richard. Ang mga nakaang buwan ay nagpakita na ang akala kong pag-ibig ay guilt at nostalgia lang talaga. Gusto ni Richard ng isang bagay mula sa akin na walang kinalaman sa pag-ibig at lahat sa pera at security. Ikaw, Manuel, minahal mo ako sa loob ng 35 taon nang hindi humihingi ng kahit ano pabalik maliban sa katapatan. Ang isang bagay na hindi ko naibigay sa iyo. Nanatili kang tapat, mabait, supportive, at pasensyoso kahit hindi ko deserve. Alam kong malamang huli na para isave ang pagsasama natin. Alam kong ang pag-alam tungkol kay Sofia at sa mga taon ng pandaraya ay masasaktan ka sa paraang hindi ko maibabalik. Pero gusto kong subukan. Gusto kong sabihin sa iyo tungkol sa anak natin at umasa na sapat ang puso mo para mahalin siya tulad ng alam kong gagawin mo mula simula. Gusto kong ipakilala sa iyo si Sofia at tingnan kung mabubuo natin ang pamilya na dapat mayroon tayo noon pa. Tungkol naman kay Richard, pinili ko nang putulin ang lahat ng kontak sa kanya. Nagsimula na akong baguhin ang insurance policies, pabalik sa pangalan mo, kung saan dapat talaga. Mananatili ang kondo kay Sofia, pero ang lahat ng iba, ang investments, ang savings, ang future na pinaplano ko, sa'yo yon. Sa'yo lagi yon. Mahal kita, Manuel. Mahal kita palagi. Hindi ko lang lagi alam kung paano ipakita ng tapat at totoo. Umaasa akong hindi pa huli para matuto. Ang asawa mo, Elena. Tinapos ko ang pagbasa ng nanginginig ang kamay. Malabo ang paningin sa luha na hindi ko na napigilan. Pinaplano ni Elena na mag-confess, napiliin ako, na subukang buuin ulit ang aming pagsasama sa katotohanan sa halip na kasinungalingan. Pinaplano niyang alisin ng tuluyan si Richard sa buhay niya. Pero namatay siya bago niya magawa. Manuel, sabi ni Sofia ng mahina, ang insurance policies na ipinakita sa iyo ni Richard, sa tingin ko hindi legitimate. Kung pinaplano ni nanay na baguhin pabalik sa pangalan mo. Kung nagsimula na siya sa proseso. Pinunasan ko ang mata at sinubukang mag-isip ng malinaw. Kailangan nating tawagan direkta ang insurance companies. Alamin eksakto kung anong policies ang umiiral at sino ang kasalukuyang beneficiaries. Paano kung sinungaling si Richard sa lahat? Paano kung walang policies na pinangalanan siya bilang beneficiary? Parang revelation ang posibilidad. Paano kung forged ang mga dokumento ni Richard? Paano kung gumagastos siya na hindi ako mag-alam ng sapat tungkol sa finances ni Elena para hamunin siya? Nagbuzz ang phone ko sa text message. Lumitaw ang number ni Richard sa screen. Nagdesisyon ka na ba? Kailangan ko ng sagot bukas hapon. Depende sa pipiliin mo ang future ni Sofia. Ipinakita ko ang mensahe kay Sofia, na binasa ng lumalaking galit. Binabantaan ka niya, sabi niya. Sinusubukan niyang gamitin ako para makakuha ng pera na hindi naman niya karapatan. Tumayo ako at naglakad sa bintana. Tinitingnan ang lungsod kung saan-saan man naghihintay si Richard Cruz ng sagot ko. Akala niya hawak niya ang lahat ng card.
Akala niya matatakot ako na ibigay ang lahat ng ibig-iwan ni Elena sa akin. Akala niya makakakuha siya naman ako at anak ko sa kombinasyon ng legal threats at emotional manipulation. Mali siya. Sofia, sabi ko, humarap sa kanya, kailangan kitang tanungin ng mahalagang bagay. Kung lumabas na sinungaling si Richard tungkol sa insurance policies, kung walang legal obligation na ibigay ko sa kanya kahit ano, anong klaseng relasyon ang gusto mo sa kanya? Tahimik siya ng matagal, tinitingnan ang mga kamay. 2 araw na ang nakalipas. Sasabihin kong gusto kong makilala ang biological father ko, na matagal ko nang hinihintay yon. Pero sa pagbabasa ng mga sulat na to, nakikita kung paano niya minanipula si nanay, kung paano niya sinusubukang manipulahin ka. Tumingin siya sa akin sa mga berdeng mata na kamukha ni Elena. Wala akong gustong kinalaman sa taong gagamit ng grieving family para sa pera. Kahit tatay mo siya biologically. Ang pagiging tatay ay higit pa sa biology, sabi niya ng matatag. Tungkol ito sa pagpapakita, pag-aalala sa kaginhawaan ng iba, paglalagay ng pangangailangan nila bago ang sayo. Sa 2 araw, mas nagpakita ka ng tunay na pag-aalala kaysa kay Richard sa 32 taon. Nagdala ng unexpected warmth ang mga salita. Sofia, kailangan mong maintindihan. Kung lalaban ako rito, kung hahamonin ko ang claims ni Richard, maaring pangit. Baka subukan niyang ibaling kalaban sa akin. Sabihin ang mga bagay tungkol sa akin o sa nanay mo na hindi totoo. Subukan niya, sabi niya ng may fierce determination na nagpapaalala kay Elena. Buong buhay ko nang nagtataka tungkol sa tatay ko. Ngayon alam ko na natagpuan ko na siya. Napuno ulit ng luha ang mata ko. Sigurado ka ba? Sigurado kang gusto mong lumaban ako para sa inheritance na ibig-iwan sa atin ni Elena. Sigurado akong lumaban ka para sa pamilya natin, sabi niya. Ang tunay na pamilya na sinusubukan gawin ni nanay nang mamatay siya. Nang gabing yon, tinawagan ko si Ate Reyes, ang abogado na humawak sa estate planning ni Elena. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon kay Richard at sa insurance policies, matagal na katahimikan sa kabilang linya. Manuel, sabi ni Ate Reyes sa wakas, sinuri ko ang lahat ng insurance policies ni Elena nang ihanda ko ang estate documents niya. 6 na buwan na ang nakalipas. Walang policies na pinangalanan ang kahit sino maliban sa iyo bilang beneficiary. Kung may nag-claim na iba, mali o sinungaling sila. Sobrang lakas ng pag-alis ng pag-aalala na kailangan kong maupo. Sigurado ka. Ganap na sigurado. Partikular na sinabi sa akin ni Elena na gusto niyang siguraduhin na sa iyo mapupunta ang lahat. Na binabago niya ang ilang previous arrangements para walang komplikasyon pag-aalis niya. Previous arrangements. Binanggit niya na iniisip niya ang ilang pagbabago sa beneficiaries. Pero nagdesisyon laban dito. Sabi niya, gusto niyang panatilihing simple. Gusto niyang siguraduhin na walang legal challenge ang mana ng asawa niya. Tinupad ni Elena ang pangako niya. Sa huling buwan niya, pinili niya ako. Pinili ang aming pagsasama. Pinili ang pamilya na gusto niyang maging tayo. Ang mga dokumento ni Richard ay fake o pantasya. Ang confident demands niya ay walang besehan kundi greed at delusion niya. Ate Reyes, sabi ko, kailangan mong magpadala ng sulat kay Richard Cruz na ipinapaalam na walang legal claim siya sa kahit anong parte ng estate ni Elena. Gusto kong ma-deliver bukas umaga. Isa sa alang-alang natapos na. At Manuel, kung magpapatuloy siya sa panghaharas o pagbabanta, pwede nating habulin ng legal action para sa fraud at extortion. Pagkababa ko ng tawag, nakita ko si Sofia sa kusina na gumagawa ng hapunan. Simpleng pasta dish na amoy bahay sa paraang hindi na amoy ng bahay namin sa Acacia Street mula nang mawala si Elena. Walang legal claim si Richard sa kahit ano. Sinabi ko sa kanya na peke ang insurance policies na ipinakita niya. Nagrelats ang balikat ni Sofia sa pag-alis ng pag-aalala. Kaya tapos na. Ang financial part ay tapos. Pero Sofia, may isa pa tayong kailangang pag-usapan. Umupo ako sa maliit na hapag sa kusina. Biglang kinakabahan sa usapan na darating. Ano na tayo ngayon? Ibig sabihin, gusto mo bang manatili rito? Gusto mo bang ibenta ko ang kondo? Gusto mo bang subukang bumuo ng relasyon? O gusto mo lang mag-stay in touch paminsan-minsan? Pinatay niya ang stove at umupo sa harap ko. Ano ang gusto mo, Manuel? Nagulat ako sa tanong. Sa loob ng 35 taon, nakatuon ako sa gusto ni Elena, sa magpapasaya sa kanya, sa magpapanatili ng aming pagsasama. Bihira kong itanong sa sarili ko kung ano talaga ang gusto ko. Gusto ko ng pamilya, sabi ko ng tapat. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa iyo, interests mo, pangarap mo, takot mo, favorite movies at pagkain at libro. Gusto kong malaman kung ano ang nagpapatawa sa iyo at nagpapaiyak.
Gusto kong maging tatay na magiging ako mula simula kung binigyan ako ng pagkakataon. Ngumiti si Sofia, ang unang tunay na masayang ekspresyon na nakita ko mula nang magsimula ang lahat ng ito. Gusto ko rin yon. Pero Manuel, ayaw kong maramdaman mo na obligated kang alagaan ako dahil sa guilt sa sekreto ni nanay. Gusto kong piliin mo ako dahil talagang gusto mo ako sa buhay mo. Gusto kita sa buhay ko, sabi ko nang walang pag-aalinlangan. Hindi dahil sa obligasyon o guilt, kundi dahil matalino ka at matatag at mabait. At dahil nakikita ko ang pinakamagandang parte ng nanay mo sa iyo. Gusto kita sa buhay ko dahil tinawag mo akong tatay. At parang pag-uwi yon. Umupo kami doon na magkatinginan sa maliit na hapag. 2 taon na estranghero, 48 oras na ang nakalipas. Pero pinipili na maging pamilya kahit sa lahat ng sakit at pandaraya na nagdala sa amin dito. May isa pa, sabi ko. Ibinenta ko na ang bahay sa Acacia Street. Masyadong maraming alaala. Masyadong maraming paalala ng buhay na itinayo sa kasinungalingan. Gusto kong magsimula ulit sa bagong lugar. Saan ka pupunta? Ngumiti ako. Sana makatulong ka sa paghahanap ng lugar na sapat na malapit para makita kita regular. Pero sapat na malayo kay Richard Cruz para mabuo natin ang relasyon ng walang abala. Hinawakan ni Sofia ang kamay ko sa ibabaw ng hapag. Gusto ko yon. Gusto ko talaga yon. Sa labas ng bintana ng kondo, nagsisimulang magtwinkle ang city lights sa dumarating na gabi. Saan man doon, naghihintay si Richard Cruz ng sagot na hindi darating. Bukas umaga, matatanggap niya ang sulat ni Ate Reyes na ipinapaalam na peke ang claims niya. Walang basehan sa batas ang demands niya. Na mas malakas ang pamilyang sinubukan niya manipulahin kaysa inakala niya. Pero ngayong gabi, kami ni Sofia ay nakaupo sa tahanan na ginawa ni Elena para sa anak niya. Nagpaplano ng future na hindi namin naisip, 48 oras na ang nakalipas. Future na batay sa pagpili sa halip na obligasyon, sa katotohanan sa halip na pandaraya, sa uri ng pag-ibig na hindi humihingi ng kahit ano pabalik maliban sa pagkakataon na lumago. 3 buwan pagkatapos, nakatayo ako sa sala ng bagong apartment ko. 6 na block lang mula sa building ni Sofia. Nanonood ng umagang araw na dumadaloy sa bintana na hindi pa nakakakilala ng sekreto ni Elena o ng dating kalungkutan ko. Mas maliit ang espasyo kaysa sa bahay sa Acacia Street. Pero pakiramdam ay walang hangganan. May room para huminga, room para bumuo ng bago, room para sa uri ng tapat na buhay na hindi ko akalain na posible. Tumunog ang doorbell at binuksan ko para makita si Sofia na may bots ng pastries at may ngiti na naging mahalaga sa akin sa paraang natututo pa akong ilarawan. Happy Father's Day, sabi niya. Pumasok at inilagay ang bakery bots sa counter ng kusina ko. Alam kong hindi pa official. Pero dapat mag-practice tayo. Father's Day. Sa 60 taon, hindi ko naisip na ipagdiriwang ko ito bilang iba kundi anak na tumatawag sa sariling tatay. Ngayon, narito si Sofia na pinipili na markahan ang araw na kasama ako. Kahit wala pang 4 na buwan tayong magkakilala. Kahit hindi pa final ang legal adoption sa loob ng ilang linggo. Hindi mo kailangang gumawa ng espesyal. Sabi ko. Kahit hindi ko mapigilan ang ngiti, habang pinapanood siyang gumalaw sa kusina ko nang may ise na parang nararapat siya roon. Kailangan ko, sabi niya ng matatag. Alam mo ba kung gaano katagal ko nang gustong bumili ng Father's Day gifts? 32 taon, Manuel. Hindi ko palalampasin ang pagkakataon na to. Ibinigay niya sa akin ang wrap package. Maliwanag ang mata sa excitement at nerbiyos. Sa loob ay frame photograph na hindi ko pa nakikita. Si Elena na hawak ang baby Sofia sa tila hospital room. Pareho silang nakatingin sa kamera ng may purong pagmamahal. Nakita ko ito sa mga papeles ni nanay, paliwanag ni Sofia. Itinatago niya ito sa loob ng maraming taon. Pero sa tingin ko lagi niyang inaasahan na balang araw makikita mo ito. Na balang araw magiging pamilya tayong lahat. Tinitigan ko ang larawan. Nakikita si Elena bilang batang ina sa unang pagkakataon. Nakikita ang baby na lalaki at magiging anak na hindi ko alam na hinahanap ko. Maganda at heartbreaking ang imahe. Isang sulyap sa pamilya na maari tayong maging kung matapang si Elena na magtiwala sa akin sa katotohanan mula simula. May isa pa, sabi ni Sofia, kinuha ang sobre mula sa bag. Sulat mula kay Richard. Humigpit ang tiyan ko. 6 na linggo na mula nang magpadala si Ate Reyes ng sulat kay Richard na peke ang claims niya. 6 na linggo na walang narinig mula sa kanya. Umaasa akong tinanggap na niya ang pagkatalo at nagpatuloy sa buhay. Binuksan ko ang sobre at binasa ang maikli. Mapait na mensahe. Sofia, nangako sa akin ang nanay mo ng buhay na hindi ko makukuha dahil sa pagiging makasarili ni Manuel. Umaasa akong mapagtanto mo na ninanakaw niya ang mana mo.
Pinipigilan ang pera na dapat sumuporta sa atin pareho. Kapag napagod ka na sa paglalaro ng bahay, kasama ang lalaking hindi ka man lang gusto noon pa, tawagan mo ako. Nandito pa rin ako. Nandito pa rin bilang tunay mong tatay. Richard. Ibinigay ko pabalik ang sulat kay Sofia. Nakakuyom ang panga sa galit. Sasagot ka ba? Nasagot ko na. Kinuha niya ang phone at ipinakita ang text na sinend niya. Richard, hindi ninakaw ni Manuel ang kahit ano. Minana niya ang legal na iniwan ni nanay. At ibinabahagi niya ito sa akin, dahil ganoon ang ginagawa ng tunay na tatay. 32 taon kang hindi alam na umiiral ako, at sa nakaraang 3 buwan sinusubukan mo akong gamitin para makakuha ng pera. Yon ang lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa klaseng tatay na magiging ikaw. Pakiusap huwag mo na akong i-contact ulit, Sofia. Tiningnan ko siya ng may paghanga at pagmamalaki. Kumusta ang pakiramdam sa wakas masabi sa kanya ang totoong iniisip mo? Liberating, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Sa loob ng taon, binuo ko ang fantasy tungkol sa biological father ko. Akala ko kapag nakilala ko na siya, magkakaroon ng saysay ang lahat. Lumalabas na mas maganda ang fantasy kaysa realidad. Lumipat siya sa sofa at umupo. Inilukot ang mga paa sa ilalim sa galaw na nagpapaalala ng husto kay Elena. Kinuha ang hininga ko. Pero gusto kong pag-usapan ang iba, mas mahalagang bagay. Sumali ako sa kanya sa sofa. Napansin ang seryosong ekspresyon sa mukha niya. Ano ang nasa isip mo? Ibinenta na ang bahay sa Acacia Street noong nakaraang linggo. Di ba? Tumango ako. Natapos ang sal 3 araw na ang nakalipas. Tuluyang kinutol ang huling pisikal na koneksyon ko sa buhay na pinagsamahan namin ni Elena. Mukhang excited ang buyer sa pag-update nito. Sabi niya, maganda ang buto, pero kailangan ng modernization. Magkano ang nakuha mo? 320,000. Bakit? Humugot si Sofia na malalim na hininga. Gusto kong pag-usapan ang pera. Lahat nito. Ang house sale, ang insurance policies, ang inheritance mula kay nanay. Iniisip ko kung ano ang patas. Humigpit ang dibdib ko sa pamilyar na takot. Sofia, napag-usapan na natin to. Legal na iniwan sa akin ng nanay mo ang lahat. Pero moral na anak niya ikaw. May karapatan ka. Huwag muna, sabi niya ng mahinahon. Hindi yon ang sinasabi ko. Kinuha niya ang folder mula sa bag. Parehong uri ng organized documentation na paborito ni Elena. Nag-research ako, nag-usa sa financial advisors. Iniisip kung ano talaga ang pinakamabuti para sa atin pareho. Binuksan niya ang folder at ipinakita ang sayis ng documents. Gusto kong ilagay mo ang karamihan ng pera sa retirement accounts, Manuel. 60 anyos ka na at kailangan mo ng security para sa natitirang buhay mo. 32 ako na may magandang trabaho at sariling kondo. Hindi ko kailangan ng daan-daang libong piso ngayon. Tinitigan ko ang mga papeles. Mahigpit ang lalamunan sa emosyon. Sofia, hindi mo kailangan. Kailangan ko. Hindi dahil ayaw ko ng pera, kundi dahil gusto ko ng mas mahalaga. Tumingin siya sa akin ng may parehong diretso, nakatapatan na katangian ng bawat usapan namin mula noong unang araw sa kondo niya. Gusto ko ng tatay na hindi nag-alala sa pera, na walang guilt tungkol sa inheritance, na makakapag-focus lang sa pagiging tatay ko. Parang dati ang salitang yon. Tatay, hindi Manuel, hindi Kuya Santos, kundi tatay. Ang titulo na akala ko'y wala ng pag-asa na makamit. Ano ang ipinapanukala mo? Mag-iwan ng 400,000 para sa retirement mo. Sabi niya, itinuro ang financial projections na inihanda niya. Sapat yon para idagdag sa pension at social security mo. Sapat para siguraduhin na hindi ka na mag-alala sa pera sa natitirang buhay mo. Ilagay ang 50,000 sa college fund para sa future grandchildren. Gusto ko ng mga anak balang araw. At gusto kong tawagin kanilang lolo at bigyan ako ng 50,000 para sa house down payment kapag handa na akong bumili ng mas malaki. Tiningnan ko ang calculations niya. Namangha sa thoughtfulness ng pagplano niya. Talagang inayos mo to. Natuto ako sa pinakamahusay. Sabi niya ng may bahagyang ngiti. Lagi sinasabi ni nanay na magaling ka sa financial planning. Naisip ko dapat subukan kong mag-isip tulad mo. Ang kabutihang loob ng proposal niya ay nagpatahimik sa akin. Talagang ibinibigay niya ang 3 paghahati, 4 ng inheritance na moral niyang karapatan para lang siguraduhin ang financial security ko. Sofia, sobra to. Hindi ko pwedeng payagan. Hindi mo ako pinapayagan na gawin kahit ano, putol niya. Pinipili ko to dahil mahal kita. Dahil gusto ko ang pinakamabuti para sa atin pareho. At dahil alam kong gusto ni nanay na alagaan natin ang isa't isa. Inilagay ko ang folder at nyakap siya. Namangha kung gaano natural at tama ang pakiramdam.
Sigurado ka ba? Ganap na sigurado. Pero may isang kondisyon. Ano yon? Gamitin natin ang ilan sa pera para mag-trip together. Lagi pinag-usapan ni nanay kung gaano mo gustong pumunta sa Ireland. Kung gaano mo katagal pinaplano ang bakasyong yon. Pero hindi natuloy dahil lagi kang nagsisave para sa iba. Ireland. Ang biyahe na pinag-usapan namin ni Elena ilang araw bago siya pumanaw. Ang bakasyong hindi natuloy dahil lagi may dahilan para maghintay. May bayarin, may repair sa bahay. Pwede tayong pumunta sa Taglagas. Tuloy ni Sofia. Lumalaki ang excitement sa boses. Makita ang countryside, bisitahin ang mga castle, baka. Mag-research ng family history mo. Tiningnan ko, at Harrison ay original na Irish surname. Baka matrace natin ang ancestry mo. Malaman kung saan galing ang pamilya mo. Ang ideya ng paglalakbay sa Ireland kasama ang anak ko. Sa wakas matuloy ang biyahe na pinangarap ko sa loob ng dekada. Parang hiyaling na hindi ko alam na posible. Gusto ko yon, sabi ko, makapal ang emosyon sa boses. Gusto ko talaga yon. Mabuti. Dahil nagsimula na akong maghanap ng flights. Tumawa ako. Ang unang ganap na masayang tunog na ginawa ko mula nang mawala si Elena. Siyempre ginawa mo. Talagang anak ka ni nanay. At ikaw din, sabi niya ng matatag. Ako rin. Ngayon, hapon na noon, naglakad kami sa maliit na cave malapit sa kondo ni Sofia. Paihong ruta na dinadaan namin ng maraming beses sa nakaraang 3 buwan. Naging mahalaga sa akin ang routine. Mga regular na sandali ng connection na hindi nangangailangan ng paliwanag o justification. Simpleng kasiyahan ng paggugol ng oras sa taong mahal ko. Habang nakaupo kami sa usual table sa bintana, kinuha ni Sofia ang isa pang sobre na may official letterhead. Dumating na ang adoption papers. Sabi niya, isinilid ito sa mesa patungo sa akin. Official na. Legal, official. Tatay mo na ako. Tiningnan ko ang mga dokumento na ginawa official, sa mata ng batas ang totoo sa puso ko. Sofia Elizabeth Santos. Anak ko sa bawat paa ang mahalaga. Kumusta ang pakiramdam? Tanong niya. Inuulit ang tanong ko tungkol sa sulat ni Richard. Parang pag-uwi, sabi ko ng tapat. Parang lahat ng pinagdaanan ko, ang kasinungalingan, pandaraya, sakit, sulit lahat dahil dinala ako rito sa iyo. Hinawakan niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Masaya siguro si nanay, alam mo, tungkol sa atin, tungkol dito. Sa huling mga sulat niya, paulit-ulit niyang binabanggit kung gaano niya hiniling na maging pamilya tayo. Sabi niya, yon ang isang magandang bagay na maaring lumabas sa lahat ng pagkakamali niya. Naalala ko si Elena, ang babaeng nagtago ng maraming sekreto. Pero nagbigay din sa akin ng pinakadakilang regalo na natanggap ko. Kahit sa lahat ng kasinungalingan, kahit sa lahat ng paraan na sinaktan niya ako, nagawa rin niya maging posible na maging tatay ako. Mali ang pandaraya niya, pero nagdala rin ito sa isang tama, isang maganda. Pinatawad ko siya, sabi ko, nagulat sa sariling mga salita. Pinatawad ko ang nanay mo sa lahat nito, sa kasinungalingan, sekreto, plano na iwan ako. Dahil kung hindi niya ginawa ang lahat ng desisyong yon, hindi kita matatagpuan. Napuno ng luha ang mata ni Sofia. Mahal ka niya, tay. Sa sarili niyang komplikadong paraan. Talagang mahal ka niya. Alam ko, sabi ko. At sa unang pagkakataon, tunay kong sinabi yon. At mahal kita. Hindi dahil sa kanya ka, hindi dahil sa guilt o obligasyon, kundi dahil ikaw ka. Dahil matalino ka at mabait at matapang. At dahil pinili mong maging anak ko, kahit hindi mo kailangan. Umupo kami sa komportableng katahimikan. Pinapanood ang hapon na araw na sumasalamin sa bintana ng cave. 2 tao na nagkita sa guho ng sekreto, at kasinungalingan, at pinili na bumuo ng bago ng magkasama. Nag-buzz ang phone ko sa text mula kay Ate Reyes. Nakaset up na ang retirement accounts. Naitatag ang Ireland trip fund. Eksakto kung ano ang hiniling niyo ni Sofia. Binabati kita sa adoption. Ipinakita ko ang mensahe kay Sofia na ngumiti ng may kasiyahan. Kaya tapos na talaga, sabi niya. Bagong buhay, bagong pamilya, bagong future. Bagong lahat, sang-ayon ako. At Sofia, salamat sa sa pagpili mo sa akin. Sa pagtawag mo sa akin tatay. Sa pagbigay mo sa akin ng pagkakataon na maging tatay na lagi kong gustong maging. Pinisil niya ang kamay ko. Salamat sa pagpili mo rin sa akin. Sa labas ng bintana ng cave, nagpapatuloy ang lungsod sa araw-araw na ritmo. Puno ng tao na namumuhay ng komplikadong buhay, nagtatago ng sekreto, gumagawa ng desisyon. Saan man doon, malamang naiinis pa rin si Richard Cruz sa inheritance na hindi naman talaga niya karapatan. Sa ibang lugar, ibang pamilya ang nahihirapan sa sariling web ng pandaraya at disappointment.
Pero sa loob ng maliit na cafe na yon, kami ni Sofia ay nagpaplano ng biyahe sa Ireland. Nag-uusap tungkol sa bahay na gusto niyang bilhin balang araw. Gumagawa ng uri ng madaling usapan na natural sa mga taong pinili na magmahalan ng walang kondisyon. 6 na po anyos na ako. Nagsisimula ulit kasama ang anak na kilala ko ng 4 na buwan. At futuro na walang kahawig sa anumang pinlano ko. Dapat nakakatakot yon. Sa halip, pakiramdam ay simula ng buhay na lagi kong dapat na nabuhay. Tapat, bukas, itinayo sa pagpili sa halip na obligasyon. Ang inheritance na iniwan sa akin ni Elena ay hindi lang pera o property. Ito ay pagkakataon na maging lalaking hindi ko nagkaroon ng tapang na maging tatay, tagapagtanggol, taong makakapagbigay ng buong pagmamahal ng walang takot sa pagtataksil. At habang pinapanood ko ang anak ko na nagpaplano ng adventures ng may paehong meticulous care na dinala ni Elena sa kanyang mga sekreto, napagtanto ko na minsan ang pinakamahalagang regalo ay nakabalot sa pinakamasakit na diskubre. Minsan kailangan mong mawala ang lahat ng akala mong gusto para mahanap ang lahat ng talagang kailangan mo. Minsan ang pamilyang pinipili mo ay mas totoo kaysa sa pamilyang ipinanganak ka. At minsan ang pag-ibig ay talagang sapat para bumuo ng maganda mula sa abo ng nasira.